Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Bawat isa sa atin ay may mga haters, no? Laging merong magagalit at magagalit sa atin, no? Hindi pwedeng wala, no? At kung meron man sa atin ditong walang haters, wala pa. Hindi pwedeng sa buhay mo hindi mo pagdadaanan yan. At magugulat ka, bakit, no? Bakit magagalit sa'yo? Hindi mo maintindihan, no? Dahil kahit ikaw, bawat isa sa atin, no? Minsan, meron ka rin kinaiinisan. Yung talagang todong kinaiinisan mo. Or may isang uri ng tao o klase ng tao na talagang maiinis ka. At mahirap paliwanag minsan. Hindi naman talaga masamang tao yung kinaiinisan mo. Pero meron siyang gesture o inauthenticity o behavior na para sa'yo ay hindi accepted or dubious para sa'yo. Tulad ng halimbawa na para bang yung taong to saksakan ng yabang. Hindi talaga ako parang galit talaga ako sa may yabang, mga ganun, no? O kaya naman ay naiinis ka dun sa mga sa mga plastic, no? Pero hindi mo alam, hindi naman natin malalaman kung intentional ba niya maging plastic, intentional ba niya maging intention ba niya maging magmukhang mayabang, pero talaga mukhang mayabang lang siya. Meron pa nga, di ba? Gagalit. Nakatignan lang siya, no? Kasi meron na siyang parang prejudice. Ayun, may prejudice na siya. So, lahat tayo dumadaan doon. Pero may iba nare-regulate yun. May iba hindi, no? Kaya nga dapat kaya nating i-regulate yung sarili, no? Kasi both ways, no? May haters ka o kung ikaw yung may hatred sa iba, dapat binabalanse mo yun. Hindi naman din pwedeng free tayo sa ganun. Kasi otherwise, hindi na tayo nabubuhay dito sa mundo dahil malalaman mong buhay ka kung ikaw ay nakakaramdam ng hatred o kaya may mga haters ka. Ang importante, meron kang direksyon. Natanggalin yung hatred mo at i-tolerate or i-ignore yung haters mo. So, bakit? Kasi unang-una tapos na tayo ron sa sa mga past videos ko kung paano i-regulate yung emotion. Kung ikaw yung naiinis, no? Pero what if may ibang naiinis sa iyo, no? Hindi mo kontrolado 'yon. Kasi yung pagkainis mo sa sarili mo, yung kung may hatred ka man, hawak mo 'yon. Makokontrol mo 'yon. Ngayon, yung haters, yung ibang tao, makokontrol mo ba 'yon? Hindi. Kung may magagalit sa'yo, hindi mo makokontrol yan. Huwag kayong magalit sa akin. Ano gagawin mo? No? Ang tanging makokontrol mo, still, yung reaction mo doon sa haters mo. Kasi kapag ikaw ay nagresponde doon sa hatred,
kung may mga haters ka at at walang pinagkaiba sa iba, yung response mo na magagalit ka rin. So, kada may may haters ka, nagkaano ka, parang may magnet na magagalit ka. So, kontrolado ka nila. Hindi mo kontrolado yung sarili mo. So, para ma-regain mo yung control mo sa sarili mo, wag ka dapat affected doon sa haters mo. Kasi ang tendency kapag ka affected ka doon sa sa haters mo, para mang gugustuhin mo na wala kang haters. At sa kagustuhan mo na gustuhin wala kang haters, diyan ka magiging inauthentic, diyan ka magiging plastic, diyan ka magiging tawag ito, unyango. Kasi halimbawa meron kang kakampi. At meron kayong iisang layunin nung kakampi mo. Pag sinabing kakampi, ibig sabihin may kalaban ka. May isang layunin kayo ng kakampi mo. Pero paano yun? Hindi alam ng kakampi mo. Ikaw ayaw mo ng haters. Parang hindi ka komportableng may haters ka. Gusto mo i-please ang lahat. Para sa advantage mo. Para sa peace of mind mo. Para sa comfort mo. So pati sa kalaban, tawag ito, compromise. O kaya makikipagbate. Or ipiplease mo sila para hindi magalit sa'yo, Pero nakakalimutan mo dahil sa need mo na yon, yung kakampi mo magagalit din sa'yo. So parang pinili mo pa yung kalaban mo kaysa sa kakampi mo dahil sa kagustuhan mo walang may magalit sa'yo. So may pagka stupid, di ba? Kaya hindi kasi pwedeng wala tayong haters. Siyempre gusto natin na maging mapayapa, pero wala yung ganung perfection. Papayapa ka siguro sa sarili mo, sa kalooban mo, despite yung kaguluhan sa paligid. Kasi ang totoong mapayapa o ang tunay na kapayapaan, nakukuha yan ng kahit sino, anytime. Kahit magulo ang mundo, kahit magulo ang paligid, kahit magulo ang pamilya mo, kahit magulo sa workplace mo, makukuha mo ng kapayapaan pag ginusto mo. Nasa sarili mo yan. So kung may mga haters ka, same na approach na. Useless na makipagdebate dyan. Lalo na ngayon, sa social media, nung wala pang social media, medyo mahirap malaman kung may haters ka o wala. Siguro sa mga marites lang, malalaman mo na may mga haters ka. Pero okay, sa workplace, may marites pa rin, Pero sa social media ngayon, visible. Kahit na anong post mo, hindi pwedeng may sasalungat sa'yo. At yung sasalungat na yon, may kasamang meron doon na may kasamang hatred Kasi hindi siya magko-comment kung wala siyang hugot.
At dahil sa hugot niya, kasama ka na ron sa hugot niya. Kasi, yung opinion mo kapareho ng kinaiinisan niya. So, ganun yan. Ngayon, hindi lang sa political issues, no? Kahit sa mga social issues, diba? Kada issue, no? Laging may mag-uumpugan na dalawang kampo. Pag nandun ka sa isang kampo, may magiging haters ka. Kahit wala ang ginagawa nga, di ba? Kahit nga, simple nagpo-post ka lang lagi, no? Hindi mapayapa. Di ba? So, you cannot please everybody. So, don't dare. Kasi, hindi kakayanin ng resources mo, ng enerhiya mo, ng lifetime mo, para i-please ang lahat. Ang magagawa mo lang ay isalba yung sarili mo doon sa ganung katotohanan. So, paano yon, di ba? Kung sa social media, ganun, may nakikipag, sa'yo, away or ganyan, napoprovoke ka, huwag ka maprovoke. Kasi, kahit makipag-debate ka sa mga yan, hindi ka mananalo. Kasi haters na nga eh. So, laging hahanap ng justification yan laban sa'yo. So, useless makipag-debate o makipag-argumento sa mga haters. O sa kahit kaninong hindi makikinig. Diba? So, ngayon, anong gagawin mo? Baguhin sila. Useless din na baguhin sila, di ba? Kaya nga sinabi ko, no, hindi mo kontrolado yung hatred nila. Baguhin pa kaya sila. No? Hindi mo nga mabago yung sarili mo eh. Baguhin nyo pa yung ibang tao. So, ang magagawa mo lang is i-regulate yung reaction mo para para mere fortress ka, hindi ka masisira, hindi ka makokontrol ng iba, hindi ka makokontrol ng hatred nila. So, paano ka magre-responde, di ba? Ito, i-share ko sa inyo yung sinabi ni Marcus Aurelius. Quote ako ng quote kay Marcus Aurelius. Sa mga hindi nakakakilala kay Marcus Aurelius, no? Isa siyang Roman emperor. Hindi naman siya philosopher, pero siya ay siyempre tinuruan ng philosophy at naging tawag ito, committed dun sa philosophy itinuro sa kanya, no? At dahil dito, di ba, isinabuhay niya yung philosophy. Yun nga, yung stoicism. So, stoic siya. Pero among sa mga Roman emperors, no? Nakita niya, karamihan sa mga Roman emperors, mga evil, mga mga diktador. Siya yung pinakamabait eh. Hindi naman siya yung perfecto. Meron din siyang kagaspangan, pero nakita Roman emperor, no? Daming haters yan. Pero paano siya nagiging kalmado? Paano niya napapanatiling mature yung sarili niya, no? So kaya magandang makakuha tayo ng payo sa kanya. At ito sinabi niya, no? Sabi ni Marcus Aurelius, "What if someone despises me? Let them see to it. But I will see to it that I won't be found doing or saying anything contemptible. What if someone hates me? Let them see to that. But I will see to it that I am kind and good-natured to all, and prepared to show even the hater where they went wrong. Not in a critical way, or to show off my patience, but genuinely and usefully." So, yun yung payo ni Marcus Aurelius. So, ang payo niya, wag mong i-correct mo siya, pero panatilihin mong
kind ka. Iko-correct mo siya not in a critical way, hindi sa pamamagitan ng yung literal na pagko-correct. At hindi rin sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya kung gaano ka kapasensyoso, kundi sa pamamagitan ng pagiging totoo. Totoong kabaitan mo. Totoong ikaw na hindi ka hindi ka palaway. Ganun. Ganun lang niya kasimple. Kaya tayo, pag may mga haters tayo, magpakatotoo ka lang. Kasi hindi ka totoo kung ikaw lumalabas na nagagalit din dahil sa kanila. Kasi hindi tayo ganun. Tayo ay likas na mapayapa. Gusto natin ng kapayapaan. Kaya sa susunod na merong po-provoke sa inyo, huwag ka ma-provoke. As if hindi sila nag-i-exist. Yun yung punto ni Marcos Aurelius. Pagpatuloy mo lang yung pagiging totoong ikaw na naniniwala sa kabaitan, naniniwala sa kapayapaan o kapanatagan ng loob. At kahit may haters ka, mananatili kang mapayapa. Doon mo mapapatunayan na mali sila at ikaw yung tama. Dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.